Another day, another shoes. Kasi meron tayong bagong sapatos dito. Isang running shoes galing sa 361 unboxing first impression. Pero hindi talaga siya legit na unboxing kasi nakita ko na itong sapatos na to. Binuksan ko na siya. Actually, sinubukan ko na siya. Kasi nga, this is first impression din. So, magbibigay din ako ng ilang input galing sa naging experience ko sa sapatos na to. 361 Furious ET. Now, kung maaalala nyo, meron din akong ET version na na-review a month ago or 2 months ago. Ito yung Flame 3 ET. Ito yon. Isa to sa pinakagamit ko na sapatos ngayon kasi yun nga yung nabahagi ko. 3 times a week ako tumatakbo ng intervals or sub-threshold intervals. So, talagang gamit na gamit siya. Madumi pa nga. So, itong nasa box, ang Furious ET. So, tang-tananan! Ito siya. So, ito yung 361 Furious ET. Ayan. Size 11 to. Ang timbang nito is 265 grams. So, ang stock height niya sa heel part, 34.5 mm. Sa harapan is 27.5 mm. So, ang heel to toe drop niya is 7 mm. So, dumating to kahapon, in-unbox ko, tiningnan ko, tapos sinubukan kong itakbo dito sa loob at dun sa labas. Pero, I guess around 1 or 2 kilometers lang para at least may maibigay akong input sa initial impression ko sa sapatos na to. Pero yun nga, this is not a final review. Meron pa akong review talaga na gagawin dito after ng around 30 to 50 kilometers na takbuhan dito sa sapatos na to. So far, ito yung nagustuhan ko at hindi ko masyadong nagustuhan sa sapatos na to. Well, unang-unang nagustuhan ko sa sapatos na to is yung looks niya. Minimalist or sabihin na natin neutral lang. Yung colorway niya, hindi ganun ka-loud. So para sa akin, itong ganitong kulay na neutral lang, hindi masyadong loud, pwedeng pangtakbo, pwede rin panglakad. So pagdating naman sa build quality, wala akong maipipinta sa sapatos na to. Pasado siya para sa akin sa mga tahi niya, sa mga dikit. Ang upper niya is made out of engineered mesh. So breathable ito. So far naman, kahapon nung sinuot ko siya, hindi naman uminit yung paa ko. Well, given hindi naman masyadong mahaba yung tinakbo ko dito sa loob at sa labas, wala naman akong masasabing negatibo in terms of breathability. Tapos, yung toe box niya, good enough para sa aking semi-wide na fit. So yun nga, size 11 to, pero yung paa ko is around size 10 lang. So usually, talagang yung sinusuot ko ng mga sapatos is size or one size up para hindi mamatay yung mga kuko ko. So far naman, itong toe box area niya, wala akong naging problema in terms of yung volume niya para sa mga paa ko. Tapos mapapansin din natin sa upper niya, itong mga overlays na nagbibigay structure. Ito, ayan. Tapos dito sa kabila, meron din. Tapos itong sa toe area niya, meron din structure para sa protection sa ating mga paa. Ayan. O ating mga daliri sa paa. Tapos dito sa likod, matigas yung heel counter niya. O pagdating naman sa padding niya dito sa heel part, good enough, hindi masyadong makapal. Which is something na hinahanap ko kasi ayaw kong masyadong makapal kasi nga sensitibo yung aking Achilles part. Itong sintas niya naman is serrated or parang mayroong mga ngipin. Nakakatulong to para hindi masyadong or hindi madaling matanggal habang tumatakbo tayo ng mabilis. Meron din siyang extra lacing hole na ginagamit ko sa runner's loop or yun nga, ito naka-runner's loop na siya. So, nakakatulong to para magkaroon ng magandang lockdown yung ating mga paa. By the way, bago ko makalimutan, meron nga pala itong kasamang extra na sintas. Ito. Ayan, ito yung extra sintas na provided nila aside dito sa serrated na sintas na nakalagay na. So yun, itong tang niya naman is gasseted or meron siyang strap na nakalagay dito para hindi siya lumihis ng landas habang tumatakbo tayo. Now, yung padding ng tang niya hindi ganun kakapal, good enough lang para hindi sumakit yung ating mga paa habang tumatakbo tayo. Tapos ito naman yung insole niya. Actually, manipis lang yung insole niya. Siguro wala pa itong 5mm. Napakanipis lang. Pero so far, yung comfort na nabibigay ng sapatos na to, nung sinuot ko siya kahapon, actually, ramdam ko yung pagiging malambot niya. So, ang lambot na naramdaman ko sa sapatos na to habang sinusuot ko siya is, I think, dahil sa midsole niya. Extreme light na midsole. Dual layer elastomer na midsole. Bali, itong upper part ng midsole niya, yung malambot. Tapos, itong nasa baba, relatively matigas siya compared dito sa taas. Kasi sa kalagitnaan nito, meron siyang carbon-injected plate. Ayan. Pero itong carbon-injected plate niya, hindi siya ganun katigas compared sa ibang plate. So itong sapatos na to, kahit carbon-plated,
pwede siya sa mga newbie. Actually, marketed siya ni 361 na pwede sa newbie runners. Habang sinusuot ko, yung initial impression ko talaga is malambot itong sapatos na to. At dahil yun nga, itong upper layer niya malambot. Tapos, yung kanyang carbon plate or carbon injected plate hindi ganun katigas. Now, in terms of outsole, maganda yung coverage. Wear resistant rubber yung gamit nila na material. Now, pansin ko lang, hindi siya ganun kakapal. Kung mapapansin nyo, hindi siya ganun kakapal. Anyway, malalaman naman natin yan kung madali ba siyang mapudpod after ko siyang matakbo. Yun nga, as promised, around 30 to 50 kilometers yung itatakbo ko nito bago ako magbigay ng final review. So again, this is 361 Furious ET.